Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking karanasan tungkol sa aswang. Nangyari po ito noong sumama akong magtanan sa aking nobyo na taga Zamboanga del Sur. Taong 1978 nang magkakilala po kami ng aking nobyo na si Eman sa isang mall sa Davao. Dahil kapwa kami nagtatrabaho dito bilang mga sales clerk. Halos 2 buwan lang kaming nagkakilala ay sinagot ko na si Eman dahil mabait po siya at napakasipag. Nalaman ko sa kanya na kaya siya napilitang magtrabaho at dumayo sa Davao ay dahil may sakit daw na kanser sa matris ang kanyang ina at kailangang maipagamot ito upang maagapan. Sa sinabi niyang ito ay lalo akong humanga sa aking nobyo dahil mapagmahal siya sa magulang. Masaya ang aming naging relasyon, Kuya Chris, at mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya nang yayain niya ako na magtanan na ay pumayag na rin ako. Mas ninais ko pa na makipagtanan dahil simulat sa pool ay may lihim na akong galit sa aking nanay dahil kabababang luksa pa lamang namin sa pagkamatay ng aking tatay ay nag-asawa kaagad siya. At ang ikinagagalit naming magkakapatid ay mas bata pa nang di hamak sa aming nanay ang kanyang iniuwi sa bahay. Halos kasing edad lang namin ang kanyang bagong asawa na ikinabigla naming lahat. Excited ako nang magkita kami ni Eman sa pier upang sumama na sa kanya sa Zamboanga. Marami kaming naging plano habang nasa barko. Ang pakiramdam ko ng mga oras na yon ay napakaswerte ko at nakilala ko si Eman at makasama siya hanggang sa aming pagtanda. Ngunit ang inakala ko na malaperetel naming pag-iibigan ay isa palang malaking bangungot at puno ng hiwaga. Nang sumapit kami sa lungsod ng Zamboanga del Sur, ay sumakay pa kami ng tricycle papunta sa isang pantalan dahil ang baryo kung saan nakatira sila Eman ay nasa isang isla at kinakailangan pa naming sumakay ng isang bangkang dimotor patawid sa naturang isla. Bagamat napagod na ako sa aming biyahe dahil napakalayo ng baryo nila Eman ay sulit naman dahil napakaganda ng isla ng aming marating. Mistula itong isang paraiso sa sobrang ganda. Ngunit pagkababa namin sa isla ay hindi pa pala doon nakatira si Eman. Pumasok pa kami sa masukal na kagubatan dahil doon daw sa loob ng kagubatan sila nakatira ng kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang si Eman kaya wala raw siyang katuwang na makakatulong sa kanya upang maipagamot ang kanyang nanay, kaya ganun na lang ang kanyang pagsisikap na makapagtrabaho kahit na sa malayong lugar. Napakasukal ng kagubatan na aming pinasok. Mga ilang oras din kaming naglakad upang marating ang kanilang bahay. Maliit lang ang lumang kubo na tinitirahan ng magulang ni Eman. Ngunit labis akong nagtaka dahil napapalibutan ito ng mga matutulis na kawayan. Nakita namin ang nanay ni Eman na nagwawalis sa loob ng kanilang bakuran. Nagulat pa ito nang matanawan kami sa labas ng kanilang bakod. "O Nay, akala ko ba may sakit ka? Mukhang malakas ka naman yata eh." Ang tanong ni Eman sa kanyang nanay na halatang may pagkainis dito. "Naku anak, mahabang kwento. Pumarini at pumasok na muna kayo ng kasama mo sa bahay." Ang magiliw na paanyaya sa amin ng nanay ni Eman. Ginantihan ko ng ngiti ang nanay ni Eman dahil mukha naman itong mabait. Halos aligaga ito sa pag-aasikaso sa aming dalawa ni Eman. Maya-maya ay dumating ang tatay ni Eman na galing daw sa pangangahoy. Mabait din ang tatay ni Eman, kagaya ng kanyang inay.
Subalit mababa ka sa mukha nito ang pagkabigla nang makita niya kaming dalawa ni Eman. Matapos akong ipakilala ni Eman sa kanyang mga magulang na sina Aling Marta at Mang Castor, ay naghain na ang nanay nito ng aming makakain. Inilabas na rin namin ang aming mga dalang pasalubong sa mga matatanda upang aming pagsaluhan. Habang kumakain kami ng sabay-sabay, ay halatang hindi maikubli ng mga magulang ni Eman ang pagkabahala. Ni hindi makakain ang mga ito ng maayos at palipat-lipat ang mga tingin nito sa akin at kay Eman. Matapos kumain, ay pinagpahinga na kami ng mga magulang nito sa isang kwarto na dating silid daw ni Eman. Nang masolo ko na si Eman, ay hindi ko na mapigilang magsalita tungkol sa aking nararamdaman. Eman, mukhang nabigla ang mga magulang mo sa pagtatanan natin ha. Baka naman ayaw pa nila na mag-asawa ka. Ang nalulungkot kong tanong kay Eman. Hayaan mo at kakausapin ko sila mamaya. Magpahinga na muna tayo at mukhang pagod na pagod ka sa biyahe. Pagpapakonsuelo ni Eman sa akin upang kumampante ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, Kuya Chris. Naalimpungatan na lamang ako na wala na si Eman sa tabi ko at pagsilip ko sa bintana ng aming silid ay papadilim na pala at may mga naririnig na akong tunog ng mga kuliglig sa paligid. Lalabas na sana ako ng aming silid nang maulinigan ko na nagtatalo si Eman at ang kanyang mga magulang. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan dahil nagtataas na ng boses si Eman habang kausap nito ang kanyang magulang. Bakit hindi ka agad din niyo sinabi sa akin ang lahat, Nay? Tay! Ang galit na wika ni Eman. Ayaw ka naming bigyan ng alalahanin, anak. Kaya utang na loob. Bumalik na lamang kayong dalawa sa Davao ng asawa mo bago pa may mangyaring masama sa iyo. Ang naiiyak na pakiusap ng nanay ni Eman sa kanya. Kayo, Nay, Tay, paano kayo? Siguradong kayo ang gagantihan ng mga kalahi ko kung malaman nila na pinatakas ninyo ko. Ang nag-aalala namang tanong ni Eman sa mga magulang nito. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Matatanda na kami ng nanay mo. Ang isipin mo ay ang kaligtasan ninyong dalawa ng asawa mo. Bukas na bukas din ay umalis na kayo dito. Ang sagot ng tatay ni Eman, natakot na takot. Naguluhan na ako sa aking mga narinig ng mga oras na iyon. Kaya lumabas na rin ako ng silid upang malaman ng kanilang seryosong pinag-uusapan. Ngunit hindi pa man ako nakakapagsalita, ay may umalingaw-ngaw ng mga alulong ng mga aso sa labas ng bahay. Nakakapangilabot ng mga alulong na nagpatayo ng aking mga balahibo. Bilisan mo, Eman! Isarado mo ang bintana niyo at silid! Ang sigaw ng tatay ni Eman. Halos takbuhin ni Eman ang aming silid at kung ano-anong bagay ang inilagay niya sa bintana upang gawing pananggalang. Makailang beses niya rin itong tinalian at siniguradong nakasarado ito at hindi basta-basta matutungkab. Ang nanay at tatay naman ni Eman ay abala na rin sa paglalagay ng mga asin at mga dinikdik na bawang sa bawat sulok ng bahay. Laking probinsya din ako kaya naiintindihan ko na aswang ang kinatatakutan nila. Ngunit higit pa pala sa aking akala ang matutuklasan ko ng gabing yon. Habang patuloy na nag-aalulungan ng mga asong bundok, ay tinawag kaming dalawa ng magulang ni Eman. At doon ko nalaman ang lahat-lahat. Si Eman ay hindi tunay na anak ng mga kinikilala niyang mga magulang sa kasalukuyan. Si Eman ay anak ng isang aswang na matalik na kaibigan ng kanyang nanay Marta. Ayon sa kanilang kwento,
ay nayanggaw ang matalik na kaibigan ng nanay ni Eman na si Rosalia. Si Rosalia ang tunay na ina ni Eman. Wala na raw nagawa ang tunay na ina ni Eman kundi ang maging aswang na rin at nakapag-asawa na rin ito ng aswang at si Eman nga ang naging anak ng mga ito. Mabait pa rin naman daw si Rosalia kapag hindi ito sinusumpong ng pagkaaswang. Madalas pa rin itong nakikipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Aling Marta. Naging malungkot daw si Rosalia dahil ayaw talaga nitong maging aswang subalit hindi nito napaglabanan ng nangyari sa kanya. Kaya nang maisilang daw si Eman ay palihim na itinakas si Eman ng kanyang tunay na ina na si Rosalia at ibinigay niya ito kay Aling Marta. Hindi raw alam ng tunay na tatay ni Eman na itinakas siya ng kanyang tunay na ina. Ayaw ni Rosalia na maging aswang din si Eman, kaya ginawa nito ang lahat upang mailayo si Eman sa lahi ng kanyang tunay na tatay. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag. Kinalaunan ay nalaman din daw ng tatay ni Eman na itinakas ito ng kanyang ina. Hindi nga lang daw alam ng mga ito kung saan ipinamigay si Eman. Patuloy daw na hinanap si Eman ng kanyang ama dahil markado na raw ito bilang isang aswang at ito ang magiging tagapagmana ng kanilang lahi. Takot na takot ako nang malaman ko ito. May kung anong damdamin ang aking naramdaman para sa aking asawa. Aaminin ko po, nakaramdam po ako ng takot nang malaman kong may lahi palang aswang si Eman at pinaghahanap na ito ng kanyang mga kalahi. Takot para sa aking kaligtasan at takot na pagdating ng araw ay maging aswang na rin si Eman. Subalit hindi ko ito pinahalata. Hindi ko ito sinabi kay Eman dahil baka masaktan ko ang kanyang damdamin. Pagkatapos naming makakain ng hapunan, ay niyaya na ako ni Eman sa aming silid at gaya ng aking inaasahan ay tinanong niya ako kung ano ang aking saloobin sa lahat ng aking nalaman tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sa oras na iyon ay nagsinungaling ako kay Eman. Hindi ko sinabi sa kanya na bigla akong nagdalawang isip sa pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko lang na nasa tabi niya ako at hindi ko siya iiwan. Mga ilang oras din kaming nag-usap ni Eman. Habang nag-uusap kami ay patuloy sa pag-alulong ang mga asong bundok. Mga alulong na naging parang panaghoy na nakakakilabot na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng mga malalaking pagaspas ng mga pakpak sa aming bubungan. At kasabay nito, ang matapang na boses ng wakwak na paikot-ikot na parabang gustong pumasok sa bubong ng bahay. Lumabas na sa kanilang silid ang nanay at tatay ni Eman at tinawag na rin nila kami. Sumenyas ang tatay ni Eman na huwag kaming maingay habang nakatingala sila sa bubungan. Nakahanda na ang buntot pagi at bagakay sa tabi ng mga magulang ni Eman. Wala namang magawa ang aswang na nasa bubungan. Kahit na paikot-ikot ito, ay hindi naman ito magawang makapasok sa bahay nila Eman. Matindi ang naging nervyos ko ng mga oras na iyon. Para bang napakatagal mag-umaga upang makaalis na kami sa lugar na yon. Nakahinga lang kami ng maluwag nang wala na kaming naririnig na pagaspas ng malalaking pakpak sa bubungan at tumigil na rin ang mga alulong ng mga asong bundok. Hinintay lang namin na sumikat ang araw at nakahanda na kaming umalis ni Eman upang bumalik sa Davao. Kahit na anong pangungumbinsi ni Eman na sumama na sa amin ng kanyang mga magulang ay nabigo siya. Natatakot si Eman sa kaligtasan ng mga ito, lalo na at markado na siya ng mga aswang upang bumalik sa kanilang lahi. Inihatid kami ng magulang ni Eman hanggang sa pantalan upang masiguro ang aming kaligtasan.
Ramdam ko ng mga oras na iyon ang labis na kalungkutan at takot ni Eman sa mga naiwan niyang magulang. Ni hindi na nga nito nilingon ng mga magulang nang umalis na ang bangka na aming sinasakyan dahil sa labis na kalungkutan. Nang sumapit na kami sa kabilang isla, ay nagulat ako sa sinabi ni Eman. Nagbago ang kanyang isip at babalikan niya raw ang kanyang mga magulang. Hintayin ko daw siya doon sa pantalan at babalik siya kaagad. Wala na akong nagawa upang pigilan pa siya. Ngunit halos 6 na oras na ako sa pantalan ay walang Eman na dumarating. Sumapit na ang gabi ay wala pa rin siya. Wala naman akong nagawa at natatakot na rin akong bumalik sa kabilang isla. Simula ng araw na bumalik si Eman sa kanila ay hindi na kami muling nagkita pa. Maraming katanungan ang gumugulo sa aking isipan hanggang ngayon, Kuya Chris. Isang bangungot ang naging pag-iibigan namin ni Eman. Lumipas ang ilang linggo. Napansin kong may pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi ko inaakala na sa aking pagbabalik ay may natuklasan ako. Buntis ako, Kuya Chris. At walang iba kundi si Eman, ang ama. Gustuin ko mang bumalik sa isla na iyon ay hindi ko na magawa dahil sa takot para sa aming magiging anak. Pinag-isipan kong mabuti kung babalik na ba ako doon o hindi. Naghari pa rin ang desisyon ko na wag nang bumalik pa at alagaan na lamang ang iluluwal kong sanggol. Ilang buwan pa ang lumipas. Talagang wala na akong nabalitaan pa tungkol kay Eman. Nalaman din ng aking ina ang lihim naming pag-iibigan ni Eman. Maging siya ay nagulat din noong ikinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Magmula din noon, Kuya Chris, nagbago ang aking ina at inayos niya ang kanyang buhay. Tinulungan niya ako kasama ang mga naiwan kong kapatid hanggang sa makapanganak na nga ako. Isang malusog na batang lalaki ang aking iniluwal at pinangalanan ko itong Eman. Ngunit sa kabila ng kasiyahan dahil sa aking bagong anak ay nalulungkot pa rin ako at natatakot para sa kanya. Laging bumabagabag sa aking isipan na hindi kaya may lahing aswang ang aking anak. Alam kong may dugo na galing kay Eman ang nananalaytay sa kanyang sistema. At hindi ko maitatanggi na may lahi din itong aswang. Ipinagwalang bahala ko na lamang ang bagay na iyon at ipinagpatuloy ko ang pagpapalaki sa kanya kasama ang ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. At alam kong tutulungan niya ako sa pagpapalaki ng aking anak. Magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga malilimutan si Eman. Hindi ko maaaring kalimutan ang pinakamamahal kong tao na nagbigay sa akin ng dighay at pag-asa sa mundo. Kahit pa siya ay markado ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa mga susunod na araw, Kuya Chris. God bless po sa lahat ng mga nakikinig na mga kaistorya. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Nerissa. Taong 1951, naganap ang galit sa pagitan ng ama at anak. Mga galit na nagdulot ng pagkamuhi at pagsisisi sa huli. Mga galit na nagdala sa anak upang habang buhay niyang dalhin ang bigat at pagdurusa. Dahil sa kanyang paghihiganti, makamit lamang ang kalayaan na makaalis sa batas ng kanilang ama. Magandang umaga, Kuya Chris. O kahit anumang oras na inyong mabasa ang aking liham at kung ito man ay palarin na inyong mapili. Tawagin na lamang po ninyo akong Israel. Hindi ko po ito tunay na pangalan.
Nais ko po na wag na lamang ihayag ang aking pagkatao dahil nagmula po ako sa isang pribadong pamilya. Matagal ko na rin po kayong inaabangan at ngayon lamang ako naglakas loob na ibahagi ang kwento ng aming angkan. Pero bago ko po simulan, nais ko pong sabihin na ako ay isang masugid na tagahanga mula dito sa Britanya. Ang kwento ng aming angkan ay masalimuot. Mga kwentong hindi dapat ihayag at ipagmalaki. Hindi ko po alam kung ang mga kwentong naikwento sa amin ay kung may kulang o may dagdag na. At ang kwentong ito ay hindi na namin ibabahagi sa mga tinatawag na Generation Y at Generation Z ng pamilya. Ayon sa aming lolo, napapangalanan ko na lamang na Alfonso. Ang aming angkan ay nabibilang sa mga hindi ordinaryong tao. Ang pinakapuno ng pamilya sa taong 1951 ay maituturing na pinakamabangis na ama sa kanilang baryo. Si Don Juanito Escobar, hindi tunay na pangalan, ay kilala sa kanilang bayan sa parteng Mindanao noon na isa sa mga prominenteng pamilya. Kinatatakutan ng angkan nito at bantog na mga aswang sa lahi ng bangkilan. Ayon kay Lolo Alfonso, walang makakapagpatunay na isang aswang ang lahi ng mga Escobar at ito ay pawang mga haka-haka lamang. Kung ilalarawan mo si Don Juanito, ay talagang matatakot ka sa kanyang anyo. Hindi siya yung tipo ng Don na matikas at magandang lalaki. Mataba siya at laging nakabusangot at nakakunot ang kanyang noo na may makapal na kilay. Ang kanyang bibig ay makapal na tinatabunan ng balbas at bigote. Kaya naman walang sino man ang makakalapit sa kanilang tahanan dahil sa takot. Kapag may kasiyahan o piyesta sa kanilang lugar, ang bahay lamang ng mga Escobar ang tila pinagbagsakan ng langit sa sobrang lungkot. Si Alfredo ang panganay na anak ni Don Escobar at sa kanya iikot ang istorya. At pangalawang anak ay si Juancho at bunso na si Esmeralda kung saan kami nagmula. Masungit at mahigpit si Don Juanito, napakabangis nitong ama. Madalas niyang pinaghihigpitan ng kanyang mga anak. Maraming mga alituntunin sa tahanan na dapat sundin. Madalas itanong ni Alfredo sa kanyang mama kung bakit palaging wala ang kanilang papa. Ang tanging sagot lang ng kanilang ina ay abala ito sa negosyo. Madalas ang patayan sa kabilang bayan at ang bali-balita ay aswang ang may kagagawa ng patayang nagaganap. Masalimuot na kamatayan ang makikita mo sa mga bangkay na tila kinatay na hayop. Naging usap-usapan sa bayang iyon ang nangyayaring patayan. Sumiklab ang takot sa puso ng mga mamamayan na baka napasok na sila ng mga bandido o di naman kaya'y aswang. Kaya naman binalot ng pangamba ang mamamayan kapag sumasapit ang kadiliman ng gabi. Dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong hayop o tao o nilalang na siyang kumikitil ng buhay. Habang nasa hapagkainan ng pamilya, ay napag-usapan nila ang nangyayari sa kabilang bayan. Nakalimutan nila ang batas ng kanilang hapagkainan na tuwing kakain na, walang iimik at magsasalita. Habang abala sila sa pag-uusap, ay biglang pinalo ng kanilang ama na si Don Juanito ang lamesa na kanilang ikinagulat. Sabay-sabay pa silang napatingin sa padre de pamilya na kasalukuyang nagpapahid ng kanyang bibig gamit ang serbilyeta. Pinandidilatan sila ng kanilang ina. Si Esmeralda at Juancho ay tahimik lang na nagpatuloy sa pagkain. Ngunit ang panganay na si Alfredo ay maingay na pinapadaan ng kutsara at tinidor sa kanyang plato. Nangunot ang noo ng kanyang ama, samantalang ang kanyang ina
ay pinandidilata ng mata ang panganay na anak. Sa halip na tumigil ito ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Tinawag ng kanyang ama ang kasambahay na nagngangalang Rema, hindi totoong pangalan. Nang makalapit ang kasambahay ay sinabi ni Don Juanito na siya'y itayo, na agad namang sinunod ni Rema. Napatingin pa siya sa kanyang asawa na si Doña Laura upang sabihin na kausaping maayos ang mga anak kung paano sundin ang mga alituntunin sa loob ng kanilang tahanan. Ang hindi marunong sumunod ay alam na ng mga ito ang kaparusahang naghihintay sa kanila. Bumakas ang takot sa mata ng ina, bagay na hindi nila maintindihan. Marami umano, Kuya Chris, ang mga katanungan sa kanilang mga isipan kung ano ang kaparusahan na sinasabi ng kanilang ama. Hindi pa kasi nila naranasan ng matinding kaparusahan dahil nabuhay silang nakasunod sa batas ng tahanan. Isang araw, nagpasyang gumala si Alfredo at tumakas lamang siya habang tahimik na ang tahanan. Mayroon siyang sekretong lugar kung saan siya lumalabas. Nililihim niya ito sa mga kapatid dahil hindi sa takot na magsumbong ang mga ito, kundi dahil ayaw niya madamay ang mga kapatid sa kagagawan niya. Lalo na ang kanilang bunsong si Esmeralda na kanilang pinoprotektahan. Habang masayang naglalakwatsa si Alfredo kasama ang mga kaibigang may kakayahan din sa buhay, ay bigla na lamang naputol ang kanilang pag-uusap nang tila may mga kaluskos silang naririnig. Agad silang nagtago sa mga mayayabong na talahiban kahit pa napakasakit nito sa balat at nagdulot ng sugat sa kanilang katawan. Halos hindi sila humihinga habang nagtatago, lalo na nang marinig nila ang sigaw ng tao na tila kinakatay. Napapatakip ng tenga ang ibang kasama ni Alfredo habang siya ay dilat na dilat ang matang nakasilip sa talahiban. Halos lumuwa ang kanyang mata sa nakita. Isang nilalang ang tumatakbong patalikod, ngunit napakabilis. Hinahabol niya ang isang babae na halos mamatay na sa kakasigaw. Sa gitna ng kabilugan ng buwan ay nasaksihan ni Alfredo at ng kanyang mga kasamahan ang kahindik-hindik na eksena. Para silang nanonood ng palabas na katatakutan sa linaw ng pangyayari. At mas lalo umanong nagulat si Alfredo nang makita ang isang matabang nilalang na may nakakatakot na anyo. Tila nakahubad ito dahil sa makikita mo ang kanyang maputing balat na tila naligo sa mantika o langis. Huminto sa kanilang harapan ang matabang nilalang at tila sumisinghot sa hangin na parang may inaamoy. Tsaka napatingin ito sa talahiban kung saan sila nagkukubli. Ang mga titig nito ay pamilyar sa kanya. Kilalang kilala niya ang bawat anggulo ng mukha ng nilalang na iyon, ngunit ipinapanalangin niyang mali ang kanyang iniisip. Nakita nilang dumami ang mga nilalang na may mahahabang pangil, habang ang isang nilalang na mataba ay nananatiling nakatingin sa kanila. Sinenyasan ng matabang nilalang ang mga kasama at agad naman itong nagsitakbuhan papunta sa direksyon kung saan hinahabol ng nakatalikod na nilalang ang babaeng sumisigaw. Samantalang ang matabang nilalang ay nanatiling nakatingin sa kanila. Halos hindi sila kumikilos dahil sa takot. Maya-maya lang ay may itinuro ang nilalang. Nang kanyang silipin ay ang daan kung saan sila nagpunta at sumenyas ng isang diretsyo at liko sa kanan. Tila naunawaan naman ni Alfredo ang nais ipahiwatig ng nilalang. Kaya nang umalis ito ay agad niyang niyaya ang mga kasama at tumakbo sa direksyon na itinuro ng matabang nilalang. Habang papasok siya sa sekreto niyang lagusan, ay iniisip ni Alfredo ang nilalang na nakita.
Sana ay nagkakamali lang siya sa iniisip niya. Nagpatuloy siya sa pagpasok. Palingalinga pa siya kung may makakita sa kanya. Habang dahan-dahan siyang umaakyat, ay nagulat na lamang siya nang may magtanong sa kanya kung saan siya nanggaling. Napahinto siya at napatingin sa ama niyang nakasakay sa upuang digulong. Katabi nito ang bastod niyang palagi niyang dala at ang kanyang ina na nakaupo lang sa tabi ng ama at kasalukuyan silang nasa sala ng kanilang tahanan. Tinitigan niya ang kanyang ama at bawat anggulo ng mukha nito ay kanyang kinabisa. Ngunit ang matapang na titig ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya. Tinanong pa siyang muli nito kung saan siya galing sa ganitong oras ng gabi. Nais din niyang itanong sa ama kung saan din ito galing, dahil nais niyang makasiguro. Ngunit hindi niya itinuloy ang maalalang walang saklayang nilalang na nakita niya, kaya napaka-imposible. Nagulat na lang siya nang biglang ibagsak ng kanyang ama ang dulo ng baston nito sa sahig. Kaya ipinag-utos niya sa kanyang asawa na ipataw kay Alfredo ang pinakamabigat na parusa. Napatayo ang kanyang ina at sinabing hindi maaari. Masasaktan siya bilang ina na makitang parurusahan ng mga anak niya. Ngunit sa tahanan nila, ang kanyang ama ang batas at siya ang masusunod sa lahat ng oras. Walang nagawa ang ilaw ng tahanan sa desisyon ng isang haligi. Dinala si Alfredo sa pinakaibaba ng kanilang bahay na sa 22 taon na niya sa tahanang ito ay ngayon lamang niya ito nakita. Madilim ang lugar na to sa bahagi ng kanilang tahanan. Naaamoy din niya ang nakakasulasok na amoy. Iyak ng kanyang ina ang maririnig mo at pinag-utos ng kanilang ama na siya'y mamamalagi sa lugar ng buong gabi. At sa mga oras na ito, nabuo sa puso ni Alfredo ang galit, pagre-rebelde at planong paghihiganti. At sa lugar na yon ay kinastigo si Alfredo ng ilang beses. Hindi pinakain at hindi pinainom ng tubig. Makalipas ang ilang araw, ay patuloy ang patayan sa bayan. Isa si Esmeralda at Juancho ang saksi sa kahindik-hindik na sinapit ng mga bangkay habang pauwi sila galing sa simbahan. Nagulat na lamang si Juancho at ang kanyang ina na si Laura nang bumulahaw ng iyak si Esmeralda habang nakatingin sa lalaking nakahandusay at nawalan ito ng malay. Napag-alaman na ang isa sa mga biktima ay si Leon Valderrama, ang lihim na kasintahan ni Esmeralda. Ang duda ni Juancho ay ang kanyang ama ang nagpapatay kay Leon sapagkat minsan itong nahuli ng kanilang ama habang nakikipagtagpo ang dalaga sa kanyang kasintahan. Kaya naisip ni Alfredo na tila nagiging mabangis na ang kanilang ama dahil sa pinaggagawa nito. Tinanong ng kanilang ina si Juancho sa nangyari. Ngunit hindi lamang umimik ang haligi ng tahanan. Dala ang kanyang baston ay tinungo nito ang kanilang silid. Bahagya pa itong napatingin sa walang malay na anak. Kinagabihan ay nag-uusap ang magkakapatid sa terasa ng kanilang tahanan, habang si Esmeralda ay tila nawalan ng ganang mabuhay dahil sa sinapit ng kanyang lihim na kasintahan na si Leon. Sinabi ni Alfredo ang kanyang nakita nung gabing tumakas siya para gumala. Hindi umano siya maaaring magkamali na ang kanilang ama ang kanyang nakita dahil sa palatandaan nito sa muka, ang nunal sa gilid ng mata nito. Sinabi niyang aswang ang kanilang ama at masama itong tao. Ang ama umano nila ang dahilan ng pagkamatay ni Leon. Napatingin naman si Esmeralda sa kapatid at sinabing hindi magagawa iyon ng kanilang ama dahil nung araw na nahuli siya nitong nakikipagtagpo kay Leon ay sinabi ng ama na wag lamang siyang makikitang luhaan ng ama at tiyak pupugutan niya ng ulo si Leon. Ngunit ang sabi ni Alfredo ay kunwari lamang iyon ng ama
para hindi nila malaman ang totoo nitong pagkatao. Kabilugan ng buwan at sa ilalim ng sinag nito ay tumatakbo umano ang isang tao na tila hinahabol ng kung sino mang nilalang. Pinilit ikubli ni Juancho at Alfredo ang sarili sa talahiban. Sinama niya ito upang personal na makita ang sinasabing aswang na kamukha ng ama. Ilang minuto pa ang lumipas, isang lalaki ang nagsisisigaw habang tangan ng grupo ng mga nakakatakot na nilalang. Hindi na nila mawari kung sigaw pa ba ng taong tila kinakatay ng mga aswang ang naririnig nila, dahil sa napakalakas ng tunog ng mga nilalang na parang baboy ramo. Halos mapasigaw si Juancho sa nakita, at mabuti na lamang ay natakpan ni Alfredo ang kanyang bibig. Maluha-luha silang nakatingin sa kaawa-awang nilalang habang kinakatay ng mga aswang. Nakita nila ang kanilang ama na nilalantakan ng taong kanilang tangan, at mas nagulat pa sila nang inabot ng ama nila ang puso sa isang babaeng nakatalikod. At walang pakundangang nilantakan nito ang pusong inabot ng kanilang ama. At wala nang mas nakakagulat pa nang lumingon ito ay ang kanilang ina. Nakangiti itong nilalantakan ng dumudugo pang puso ng tao at walang habas nitong kinakain. Halos masuka sila sa isiping baka tao rin ang inihahain ng kanilang mga magulang sa kanilang hapagkainan. Hindi sila parehong makapaniwala sa nasaksihan na kahindik-hindik na eksena. Nang maubos ang taong kanilang pinagsasaluhan, ay umalulong ang mga nilalang ng nakakatakot na tila mga lobo. Nagliparan pa ang mga paniki na tila nagambala ang kanilang mahimbing na pamamahinga. Sumasabay sa ihip ng hangin ang kanilang mga alulong na nagdudulot ng kilabot sa katawang lupa ni Juancho at Alfredo. Sinabi ni Alfredo na papatay nila ang kanilang ama pagdating nila sa bahay. Ngunit maagap na tinutulan ni Juancho dahil para sa kanya, mga magulang pa rin nila ito. Sinabi ni Alfredo na halimaw ang kanilang magulang at hanggang nabubuhay ang mga ito ay wala silang kalayaan. Hindi nila makikita kung ano talaga ang kulay ng mundo sa labas ng batas ng kanilang ama. Kinabukasan, isang malakas na sampalang tumama sa mukha ni Alfredo mula sa kanyang ama. Ngunit dahil sa galit ay nawalan na siya ng pagkatakot dito. Sinabi ng kanyang ama na isa siyang maitim na tupa sa pamilya, dahilan para mas lalo siyang magalit sa ama. Sinabihan niya itong halimaw na hindi na ikinagulat ni Juanito. Pinagbantaan pa ni Alfredo ang ama na siya ang papatay dito dahil salot ito sa bayan nila. Isa itong mamamatay tao. Naiyak na lamang si Laura at sinabihan si Alfredo na nagkakamali siya. Ngunit pinigil ng ama nila. Si Esmeralda at Juancho ay pinaalis ng kanilang ama. Magtutungo sila sa Luzon kung saan sila sasakay ng barko na maghahatid sa kanila sa mga lugar kung saan makakarating sila papunta sa Britanya. Nais magpaiwan ni Esmeralda para samahan sila, ngunit ayaw pumayag ng kanilang ama. Dumating ang gabi na aalis na sana si Juancho at Esmeralda, ngunit dumagsa ang mga taong bayan. Sinabi ng ama nila na sila'y magtago sa sekretong taguan na walang nakakaalam kundi si Juanito at Laura lang. Dinala sila ni Laura sa taguan na nasa ilalim ng bahay nila. Sinabihan ni Juanito na maghanda ang mga kasambahay at mga katiwala dahil ipinagkanulo sila ng kanilang panganay na anak sa taong bayan. Ipapakuyog sila at ipapapatay. Ang mga taong bayan na ito ay nagmula pa sa kabilang bayan kung saan madami ang mga taong namamatay sa kagagawan umano ng mga aswang. Lumabas ang mag-asawa kasama ang mga kasambahay. Hindi pa man nakakahakbang sa labas ng pinto si Juanito, ay tinamaan na ito ng sibat na ibinato ng isang mamamayan. Halos sumiklab ang damdamin ni Esmeralda at Juancho sa nasaksihan
sa maliit na siwang ng kwartong kanilang pinagtataguan sa ilalim ng bahay. Nakita nila kung paanong sinaksak ni Alfredo ang kanilang ama na hindi lumalaban. Sinigaw pa ni Alfredo ang katagang, "Patayin ang ama kong aswang na kumitil sa buhay ng mga mahal nyo sa buhay." Ngunit si Juanito ay hindi man lang nag-abalang lumaban. Isang napakalakas na alulong at tila tunog ng halimaw ang kanilang naririnig. Tsaka lang nila napagtanto na napapalibutan sila ng mga aswang. Hawak ni Alfredo sa ulo ang nakaluhod na ama, habang ang kanyang ina ay sugatan dahil sa pagsangga niya sa ikalawang saksak na gagawin sana ni Alfredo sa ama. Ang kaninang mga kasambahay at katiwala ay nagbagong anyo na ikinagulat ng lahat. Ikinagulat din ni Alfredo, Juancho at Esmeralda. Sumigaw si Alfredo na papatay niya ang pinuno ng mga aswang kung lalapit sila. Ngunit natawa lamang ang mga bagong dating na aswang at sinabing patayin niya kung gusto niya. Tinalunan ng isang aswang ang isa sa mga mamamayan. Ngunit bago pa man makabuelo ang iba, ay bigla na lamang dumami ang aswang at nakipagsagupaan sa kapwa nila aswang. Iwinakli ni Juanito si Alfredo tsaka nagbagong anyo. Kahit na hinang-hina ang kanyang katawan, ay nakipaglaban siya sa mga kauri. Itinago ng ibang katiwala ang mga tao sa loob ng bahay tsaka nakipagbuno sa mga aswang. Si Alfredo naman ay pinapasok ng kanyang ina sa loob ng tahanan. Nakita nila kung paano nakipaglaban ang kanilang mga magulang sa mga kapwa nila aswang. Naging madugo ang gabi sa taong 1951 sa liblib na lugar ng Mindanao na ngayon ay isa na sa pinakamaunlad na bayan. Halos ubusan na ng lahi ang nagaganap sa pagitan ng mga aswang. Nang maubos na ang mga aswang na kung tumakbo ay nakatalikod, sabay na bumagsak sa lupa ang kanilang mga magulang. Duguan na ang mga ito. Lumabas mula sa pinagtataguan nila si Juancho at Esmeralda na noon ay 18 taong gulang na. Niyakap nila ang kanilang mga magulang na nasa anyong aswang pa rin. Umiyak nang umiyak si Esmeralda habang nakikita ang kanyang mga magulang na tila hirap na. Tinapunan niya ng masamang tingin ng panganay at tinanong kung ano ang ginawa nito. Bagay na hindi ikinaimik ni Alfredo. Isang matandang lalaki ang lumapit. Lumuhod sa harapan ng kanilang pinuno. Mababakas ang lungkot at pighati sa mga aswang na mga kanayon nila. Anang matanda, alam na ng kanilang supremo na sinusundan sila ni Alfredo. Akala nila ay bukas ang mata ni Alfredo sa katotohanan. Ngunit nabulag pala ito sa kasinungalingan ng galit. Ayon pa sa kanila, nung gabi na nakikita ni Juancho at Alfredo na kinakatay nila ay isa umano iyong aswang na nagmula sa lahi ng Alan. Ang Alan ay mga uri ng aswang na may kahindik-hindik na itsura. May mga katangian ito ng ibon at mas mabilis ang mga Alan kapag sila ay tumatakbo ng patalikod. Sila Don Juanito ay nagmula sa lahi ng mga bangkilan, ang mataas na uri ng aswang, at mula sa hanay ng mga kadatuan, mga aswang na nakahihigit sa lakas at bangis kumpara sa mga karaniwang aswang. Marami ang mga kwento patungkol sa bangkilan dahil pinaniniwala ang isa silang babaylan at naging asawa ng Diyos ng aswang na si Asuang. Sinasabing ang mga kababaihang bangkilan ay maganda at mapanganib. Pinakamalakas na aswang kung maituturing. May kakayahan din silang magpalit ng anyo gaya ng malaking baboy ramo o kaya'y magpatubo ng pakpak na katulad ng sapaniki at magpatubo ng kuko. Ang totoong prinsesa nila kung ituring ay ang ina nila. Ito ang totoong aswang sa lahi ng bangkilan. Ang mga magandang dilag na katulad ng bangkilan
ay may kakayahang makapanghawa ng isang tao para gawing aswang sa pamamagitan ng halik. At dito niya nahawaan si Don Juanito. Hindi sila masamang aswang, bagkus sila ang nagtatanggol sa mga taong binibiktima ng mga alan. Sila ang totoong pumapatay at nananalansa ng mga bayan para mambiktima ng mga tao para gawing hapunan pagsapit ng dilim. Magsisimanay huli na ang lahat. Namatay ang magulang nila Alfredo dahil sa pagkakasalang ginawa ni Alfredo at sa pagiging bulag niya sa katotohanan dahil sa galit. Bilang parusa sa kanyang magiging lahi, siya ang tatanggap sa bato at magpapatuloy ng kanilang angkan. Samantalang si Juancho at Esmeralda ay nagkaroon ng kanya-kanyang buhay sa Britanya. At si Lolo Alfonso na aking lolo ay nagmula sa lahi ni Esmeralda. Umuwi ang angkan ni Lolo sa Pilipinas at namuhay ng ilang siglo. Ngunit sila Lolo Alfonso ay mas piniling bumalik muli sa Britanya kung saan pinanganak ang kanilang angkan para dito na mamuhay. Hanggang sa ipinanganak na nga kami. Nabuhay kami dito dala ang aming pusong Pinoy at salitang Pinoy. Salamat po Kuya Chris at sana'y mapili mo po ito kung papalarin ay aabangan ko. Mabuhay po sa inyong channel at mag-iiwan ako ng isang paalala na huwag husgahan agad ang isang libro lalo na kung hindi mo pa alam kung ano ang nilalaman nito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Israel ng Britanya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.